damaged good na yan si ano eh, si Sara. Nakapahinga lang yan dahil na focus dito sa flood control. Hindi siya diyan ang ano nasisentruhan. Oh. Pero ngayon, pag bumalik na naman itong mga kinaso sa kanya sa ombudsman, siya na naman ang focus niyan at yung impeachment at tuloy-tuloy na yan buong 26, 27. Oh. Lalo na kung matuloy yan na makonvict sa impeachment, di wala na. Hindi na siya makakatakbo. Paano na yan? Paano na yan? Kaya ah, ang analysis ni ano, ang forecast ni Llamas, ah, hindi dapat magkumpiyansa ang mga supporters ng Duterte na si Sara ay dahil mataas sa survey, ano yan, mananalo yan. Hindi sigurado yan. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mataas daw yung survey ratings ni Sara. Mga kabunyog. Ha? Mataas daw ang survey ratings. Kaya ang mga DDS sabi nila, yan, sigurado na talaga sa 2028. Oh, mananalo si Sara. Kaya kumbaga para sa kanila, tumataya sila kay Sara na mananalo ito sa 2028 kapag ka-presidente. At ang pinaka ano diyan na malakas nga ito, yung ano, survey ratings. Malakas ito ayon sa kanila. Pero ang reaksyon diyan ni dating Secretary Ronald Llamas, hindi naman ibig sabihin na mataas sa survey si Sara mananalo. Hindi sigurado 'yan. Hindi sigurado, hindi assurance 'yan. Medyo nakakalamang ka dahil malakas ka sa survey, pero hindi 'yan assurance. Una, bakit mataas sa survey rating si Sara? Kasi wala pa namang ibang nagdideklara. Siya pa lang naman halos yung nagsasabi na posibleng tumakbo sa 2028 eh. Siya talaga yung consistent na binabanggit na parang sigurado na natatakbo sa 2028. Unang-una, yung mga supporters niya, siya lang naman talaga yung ginagawang pambato. Si Sara nagsabi rin, pinag-iisipan niya, magdideklara siya niyan sa 2026. So, saka vice president siya, siyempre natural na ano na niyan, takbong presidente. Kaya malakas si Sara kasi wala pa namang ibang nababanggit na iba. Wala pa naman. Bakit? Mayroon na bang ibang, no? Si Risa Ontiveros hindi pa naman nagdeklara eh. Hmm? Ang sabi niya, bukas siya, pero hindi pa naman siya diniklara ng oposisyon. Magkakasubukan yan kapag talagang alam na kung sino ang maglalaban-laban, nagdeklara na sila'y lalaban talaga sa pagka-presidente, tapos mag-survey. Pero ngayon, na halos si Sara pa lang naman ang sigurado, talagang malakas sa survey yan. Kaya sabi ni Secretary Ronald Llamas, natural, mataas siya kasi siya pa lang naman yung nagdideklara. Si VP Leni, hindi naman. Ang sabi nga, si VP Leni magdi-decide sa 2027 pa. Ang administrasyon, wala pa naman. Pino-float lang, mga posibleng tumakbo, si John Vic Rimulya, pero hindi pa naman deklarado eh. Pangalawa, natural, pag vice president ka, kung may mga problema sa bansa, hindi naman ikaw ang sisisihin. Kaya, mababa ang rating ng presidente kasi siya yung pinuno. Administrasyon niya ito. Kaya kung bagsak ang presyo ng mga bilihin, ay kung mataas ang presyo ng mga bilihin, bagsak ang ekonomiya, grabe ang korupsyon, sinong sisisihin mo? Ang vice president? Hindi. Ang president. Kaya normal lang yon na mas mataas ang survey rating ni Sara kaysa sa presidente. Kaya hindi naman assurance yan. Pangatlo na pala. Sabi ni Sec. Ronald Llamas, former Secretary Ronald, ngayon, kapag lumabas na ngayong January, February, March, kasi iimbestigahan na ng ombudsman yung final sa kanyang kaso. 'Di ba may sinampang kaso, reklamo laban kay Sara at sa iba pang mga officials ng DepEd at OBP. Iimbestigahan 'yan ng ombudsman. Pagka inimbestigahan niya ng ombudsman, lalabas na yung sa
yung mga joint bank accounts ni Sara at ni Digong. O pag lumabas yan, masisira si Sara dyan. Masisira. Maraming ebidensya yan. Babagsak na yan. Kapag na lumabas na rin yung si Madriaga, pinatawag na ng Kamara, kasi bubuo ng Quadcom 2.0, ayan, may expose na naman lalo siya dyan. Kaya ibig sabihin, nito kasing mga nakaraan, medyo hindi nakakonsentra kay Sara ang mga issue kasi natutok nga sa flood control. Pero ngayong January, February, March, bubuhayin na naman ang impeachment, may kaso siya sa ombudsman na iimbestigahan na, lalabas na ang mga ebidensya, lalo na yung bank accounts, maaapektuhan ang survey rating niya niyan. Kaya itong mga susunod na araw, ayon kay Secretary Ronald Llamas, former Secretary Ronald Llamas, babagsak na yan ang survey rating. At malamang, hindi na yan makakabawi. Itong 26-27, pababa na yan. Ano yan? Yan yung pagtaya ni Llamas. Kaya ang sabi ni Ronald, ano yan? Hindi siya nakakasiguradong mananalo si Sara. Huwag muna silang magdiwang sa ano na parang sigurado na. Hindi. Hindi yan. Pag lumabas ang mga ebidensya dyan, itong susunod na mga araw, lalabas na ang mga ebidensya laban sa kanya. At kung matuloy pa ang impeachment niya sa February, ano yan? Apektado niyan ang ano. Kaya yung mga sinasabing malakas sa survey, ano na yan? Hindi totoo yan. Marami na dati malataas sa survey, biglang bumagsak. Si Binay, si Villar, malakas sa survey, bumagsak sa bandang huli. Hindi naman permanente yan. Pag lumabas na ang mga issues dyan, bababa na yan, babagsak na yan. At saka, damage good na yan si Sara. Nakapahinga lang yan dahil na focus dito sa flood control. Hindi siya diyan ang nasisentruhan. Pero ngayon, pag bumalik na naman itong mga kinaso sa kanya sa ombudsman, siya na naman ang focus niyan at yung impeachment at tuloy-tuloy na yan buong 26, 27. Lalo na kung matuloy yan na makonvict sa impeachment, di wala na. Hindi na siya makakatakbo. Paano na yan? Paano na yan? Kaya ang analysis ang forecast ni Llamas, hindi dapat magkumpiyansa ang mga supporters ng Duterte na si Sara ay dahil mataas sa survey, mananalo yan. Hindi sigurado yan. Yan ang pag-aralan nila. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.